Hi guys! Yalla, grab your food. Together, let's eat! So today, yung kakainin ko is sushi. It's from Sushi Do. Ka-promo yung Sushi Do ngayon. And for 6 pieces of sushi, 10 dirhams lang. And for this 12 pieces na sushi, nasa 30 dirhams lang. So I have here wasabi and also yung radish. Honestly, hindi ako marunong gumamit ng chopsticks. Pero since trying hard tayo, let's go. Magpapaka-Japanese tayo dito. So, try natin itong California. Crispy California roll nila na may crab stick sa top. Gusto ko actually yung sushi ko merong wasabi sa top. So, as you can see guys, as you've noticed, I don't know if you noticed, yung mga videos ko dyan, wala akong face. But this time, I promised myself na, since 2026 na, kailangan nating set aside yung shyness. Anyway, let's eat. First bite. So, meron siyang avocado sa loob. Sarap. Trying hard si Manenay. Sige na, kunin mo na. By the way, I'm currently in Sharjah. It's a province here in United Arab Emirates. Well, kumakain ako. I'm going to share to you a little bit of my background and also paano ako napunta dito sa UAE. So, eto. This is the salmon. The salmon. This is the salmon avocado roll. Ayan. Lagyan siya natin ng wasabi. I love wasabi. Actually, hindi talaga ako marunong gumamit ng chopstick. Sorry baka may mag-bash sa akin dyan. Kakain na naman tayo. Pero since trying hard tayo, paka-Japanese. Sige lang, okay lang yan siya, sis. Yan. Yummy. Mahilig din ba kayo sa sushi? Ay! See? OMG. Salmon? This is the salmon avocado roll. Yan. Sarap talaga yung sushi. Sarap. So anyway, dumating ako ng UAE 2019 and then nag-visit visa lang ako dito. So actually, nag-cross country ako from the Philippines to Thailand, Thailand to UAE. I have really realized na if it's really for you, para talaga yan sa'yo. Kahit anuman, madami mga tao nagsasabi na yung immigration, sobrang higpit, lalo na sa Pilipinas, madami silang gustong kunin ng mga requirements, document, unpredictable kung ano yung mga hihingin nila sa'yo. So, of course, you have to really be prepared, lalo na kung yung plan mo is pupunta dito as a tourist. And maghahanap ng trabaho, you have to be very careful kasi bawal yan. Sobrang bawal talaga yan. So, at that time, honestly, wait lang, kain ko muna ito. So, this is the same. Yeah. So, okay, wait lang. Balik muna tayo. So, medical assistant ako sa Pilipinas. And then, dumating ako dito sa Dubai as tourist visa. 1 month lang yon. So, if gusto kong i-extend yung visa ko, at that time, kailangan pa daw na
punta ng another country, change visa, like exit the country, change visa, and then balik na naman dito. Since nag-expire na yung visa ko, kailangan ko magpa-renew. So, good thing at that time, hindi ko na kailangan mag-exit ng country para i-renew lang yung visa ko. I think that was the first time na in-implement na pwede kang mag-renew ng visa within the country. I was so happy. Grateful talaga ako kay God kasi sobrang alam mo yun, yung parang kapag para talaga sa'yo yung isang bagay, magiging smooth, magiging easy, yung path mo, alam mo yun, yung journey mo magiging easy if it's really the right time na pupunta ka sa bansa na yan, maging successful in whatever you do. Pag time mo na talaga, ibibigay talaga ni Lord sa'yo yun. As in. So, this is the, wait lang. Yan. It has, this is the Chips Oman roll. It has crab sticks inside and avocado. Yummy. Yeah. So, lalagyan ko lang ng wasabi. Mahilig din ba kayo sa wasabi? Sobrang hilig ko ng wasabi. Kaso nga lang, parang sakit siya sa ilong pag marami nilalagay mo. Eh! So, ayun na nga. Actually, before pa mag-expire yung visa ko, I got my first job here. And, really, alam mo yun, di ba? Parang ang galing talaga ni God. As in, sobra. Kasi, isipin mo yun, I got my first job. Hindi na ako nag-exit ng country. Naging smooth yung process. Tuloy-tuloy lang. As in. Tapos, but the plot twist is, di ba, ayun na nga, nag-start na ako sa first job ko. I was thinking, kasi nga binayaran ko na nung nag-renew ako ng visa, sabi ng company na yon is, you have to renew your visa kasi nga, yung date is kulang for us to change your visa into working visa. So, actually, I still have 1 week ba yun or 10 days pa na valid yung visa ko. Pero, since ipaprocess nila and i-change nila into working visa, kailangan daw i-renew ko siya para may time pa silang i-change yung visa ko into working visa. So, sabi ko, okay, fine. Since wala din naman akong alam or anything like related sa kung tama ba talaga yung sinasabi nila na it takes time, like 2 weeks, 3 weeks, para i-change nila yung status ko into working visa. So, sabi ko, okay, sige. So, nirenew ko yung visa ko. Of course, ako din ang nagbayad nun. Nung nirenew ko na yung visa ko, for 1 month lang naman, since, let's say, baka 2 weeks lang yung kailangan nila or 3 weeks, maximum of 1 month, that's more than enough actually para i-change nila yung status ko into working. So, nung binigay ko na sa kanila yung renewed visa ko, so kampante ako, sabi ko sa sarili ko, okay, so they will process my visa and then mag-change na ako working visa. So I was surprised, siguro more than 2 months na, hindi ko pa na-receive yung Emirates ID, hindi pa ako nakapag-medical. So, tinanong ko yung HR. Sabi ko, bakit up until now, it's more than 2 months now, hindi pa ako nakapag-medical, hindi pa din ako naka-receive ng Emirates ID. Tapos, nung sabi ng kasama ko sa bahay kasi, receive mo na ba yung yung change status mo, na-receive mo na ba yung nakapag-medical ka na ba, may Emirates ID ka na ba? Tinanong niya ako every time na nakikita kami.
Sa loob yan siya ng flatan. Every time nakikita kami, tinatanong niya talaga ako. Sabi niya, ano na-receive mo na? Yung concern siya. And I really appreciate those people talaga. And then, ang sabi ko sa kanya, ate, hindi pa. Sabi ko, as far as I know, pinaprocess pa lang nila. Sabi niya, i-check mo kasi may mga companies talaga dito na iti-take advantage nila yung visa mo. Diba? Kasi nag-renew ka ulit. Iti-take advantage nila yung days na yon bago ka nila gawa ng working visa. Kumbaga, i-consume muna nila yon. I-consume nila muna yung number of days na nirenew mo bago ka nila bigyan ng visa before nila i-change status ka. Sabi ko, hala, sabi ko, okay, sige. So, chinek ko sa HR. Tapos, after siguro 1 week na lang, ma-expire na yung visa na na-renew ko. 1 week na lang So, sa isip ko siguro alam naman nila yan na nirenew ko siya at saka binigyan ko naman sila ng time na, alam mo yun, nirenew ko nga para magka-oras sila na i-change status ako. So, siguro alam naman nila yun. Sabi ko sa sarili ko, siguro mabilis lang naman yun. Saka alam din naman nila na binigyan ko sila ng renewed talaga na visa. Hala, nung nag-medical na ako, may problem sa medical. Yung problem sa x-ray. Iyak na iyak ako nung time na yun. Sobrang naiyak talaga ako nung time na yun. Kasi pabalik-balik ako sa hospital. Kasi nga, may nakita silang scar sa x-ray ko. Dito kasi, pag may something sa x-ray, automatic deport, ganon. 2 times akong pabalik-balik dun sa hospital. So, takot na takot ako nung time na yun. Pero I know naman na no, sa pinasa ko, nagpa-x-ray ako, normal naman lahat. Alam mo yun, yung, bakit ganun? Bakit all of a sudden dito, iba, ganyan. Tapos nung sabi ng GP doctor na ina-assist ko sa clinic, sabi niya sa akin, ganyan talaga, may mga hospitals dito, or let's say, sa mga facilities dito na machine talaga sila na may mga errors, ganyan. So, of course, since yun nga nakita sa x-ray, tinanong ako, are you coughing? Or do you have fever? Tinanong ako ng mga ganyan na questions. Sabi ko, no, I don't have any symptoms. Nasa clinic ako, nag-aantay ako ng result. Sabi sa akin, yung sputum daw, after 2 days pa yung result na yun. So far, na-clear ako sa blood test. By the way, I have here my lemonade. Ilagyan ko sa ng chia seeds. So, yun na nga. On the 3rd day, bumalik ako para kunin yung medical certificate na I'm fit to work. So, sinabi sa akin, yung doctor, wala. Yung doctor, may emergency. Pray ako ng pray. Umiyak ako habang, alam mo, nag-aantay. Pero, tinatago ko lang talaga na sabi ko, oh my gosh, what's going on? Ano ba nangyayari? Bakit ganito? Tapos, iniisip ko talaga, hala, baka magkaka-fine talaga ako nito. Kaya lesson learned talaga, pag may company ka dito na bago sa UAE, mag-change status ka, agad-agad, kulitin mo talaga sila. Kulitin mo yung HR mo. Kulitin mo talaga kasi of course, alam naman natin na may mga other job responsibilities din sila. But if they know na kinukulit mo sila, they know you already, yung ganun, mas, alam mo yun, makakatulong para i-expedite yung document or let's say yung medical mo tsaka emergency ID mo dito. So, anyway, after that 3rd day, wala na. Inaccept ko na lang talaga. Sabi ko, sige, bahala na. Kung may fine, edi may fine. Ginanon ko na lang. For as long as clear ako, yun talagang importante doon. Ang importante talaga sa lahat is clear ang medical ko. Yun talaga ang sobrang importante. Yun talaga ang pinagpe-pray ko. Bahala na magka-fine for as long as clear ang medical ko. So, thank God. Bumalik ako on the 4th day. Ayun, binigay na sa akin yung fit to work na certificate. So, I have learned as well na
lahat ng problema may solusyon. Pero pag walang solusyon, you have to accept it. You have to deal with it. You have to pray for it na maging okay ang lahat. Alam mo yun? So, yeah. Anyway, let's eat. So this is the volcano roll. It has crab meat on top and avocado. Ay! Anong kinakain nyo currently? Or what are you doing currently? Can you comment down below? I want to know what you are eating right now or doing right now while watching this video. Sarap kumain. Nasa room ako ngayon kasi sobrang ingay sa labas. May mga wow, look at that. Sarap ng wasabi. Wala na ba akong wasabi? Ito pala, bulag lang. So, how many years na ba ako dito sa UAE? I'm already running 7 years here. Ano ba? Oh! Nahulog. Ang sarap. Ano pa akong wasabi? Wala na akong wasabi. Last bite! In fairness, masarap talaga sa nairaos ko din yung paggamit ng chopsticks. So that's it for today's video. Thank you so much for staying with me, and I really hope to see you again on my next vlog. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And if you have any questions, if you have any suggestions, kung ano yung next na food vlog natin or food mukbang natin, just comment down below. Don't be shy. See you again, guys, on my next vlog. Bye! Mwah!